they were offered their lives up for God. Their blood has been sacrificed and poured out for God. No? Dahil nga walang ibang pupuntahan kundi either pugot ulo ka, no? Or magpatatak ka. Amen? At dahil sila ay kumilala sa Panginoon, no? Hanggang manatili sila hanggang wakas talaga. Either patayin na lang sila, no? At hindi sila bibigay sa ating Panginoon. Amen? And they are so-called martyrs. Bakit? Kasi nagpakamatay na pinatay sila dahil na rin sa pagmamahal nila sa Diyos. Amen. At sa salita ng Diyos. Amen? Now, the martyrs have a special place in heaven before God. They stand at the foot of the altar. Bakit? Binigyan ng special place ang Panginoon itong mga martyrs na ito. The slain martyrs. Bakit? Kasi malugod sa Diyos. Malapit daw sa Diyos. Yung mga anak niya na namatay, no? Dahil sa sa hayag o pag-stand sa salita ng Diyos. Yeah. Amen? Ganyan din tayo, no? Kanya lang hindi natin kasi mararanasan yan eh. Sila mararanasan nila. No? It's about death and death. Biro mo yun? It's about death and death. Patay ka. Papakamatay nga lang talaga sila. Kanyang martyrs. At may special place ang mga martyrs na ito sa ating Panginoon. They are under the altar. Kanya nga, sabi under the altar. Ito, no? Dahil nalulugod ang Diyos sa mga tao na natili hanggang wakas at hindi bumigay sa Antikristo. Amen? Kanya nga, they were so-called the slain martyrs. They were slain for God's word. The word will react because of God's word demands that a person will still love Christ and still believe the Holy Scripture. Dahil nga ang namumuno na sa mundong ito ay ang Antikristo. At dahil ang Antikristo, dalawa lang ang tanong niya. O isa lang ang tanong niya, I should say, kanino ka? Sa Diyos o sa akin? Amen? At pag ikaw ay sa Diyos, pugot ulo ka. Amen? At kung ikaw ay sa Kanya, no, tatatakan ka niya ng 666. At wala ka ng 555. Kumbaga, kung 555 ka ngayon, in-increase ka niya, pin-remote ka niya, 666. Amen? And then sabi niya, the world will react because God's word demands that a person live a pure and righteous life. Now, ang mga tao na kumilala sa panahon na yon, parang tayo rin. No? Kanya lang, mas matindi ang desire nila na magpatuloy. Mas matindi kasi may mga persecution silang nararanasan. Tayo nga, wala nga persecution eh. Kanya nga, okay lang. Amen? Pero panahon na yan, makikita mo yung persecution, matindi ang persecution nila. Kasi even sa pagtulog nila, no, kailangan alam nila kung sino ang mga katabi nila, kung nasan sila. Dahil madali nila silang madetect. Amen? Madali nilang madetect sila. Dahil marami rin silang makakasalamuhan ng mga Antikristo na may mga tatak. So sila, no, dahil sila may tatak na, pwede nilang isumbo para mabigyan sila ng one-day wage. Para masarap din kakainin nila. So isusuplong nila yung mga saints na panahon na yan. Amen po? Nakukuha po ba? And then, Revelations 6:10, sabi, they called out in a loud voice, how long? Ito, no? Sabi, Lord, how long will they suffer? No? Dahil marami silang narinig dito sa panahon na yon ng tribulation. Dahil siguro mura sa Diyos ang mga naririnig nila. Kanya nga sabi nila, nagsusumbong sila sa Diyos, how long? Sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood. Imagine, dahil marami siguro, yung mga pahirap nila, no? Either tinanggalan ng kuko, no? Hinihila ang dila, no? O tinanggal ang mata. Ganun ang mga persecution na yun, until na sila ay mga pugutan ng ulo. Kanya nga, how long? Doon, bino mo, even doon sa lahat, how long, Lord, na i-avenge mo kami? How long na ipaghihiganti mo kami? Kasi alam nila that the Lord will do the battle for them. Amen? Amen? And then sabi niya, the slain martyrs cry out for justice. No? They address God as a sovereign Lord, holy and true. And that martyrs cry out for justice and for vindication against their persecutors. They are crying out for God on what? To stop injustice against His word and against His Son. Dahil nga alam mo muna na rito ang Antikristo.
No? And then, to stop the injustice against His own glory, and justice, talagang yuyurok-yurako talaga ang salita ng Diyos, and even sa panahon na yon, ipagbabawal na ang Bible. Amen? At hindi lang yon, baka ipagbabawal na ang salitang God. Imagine, imbis na God na, dog na. Amen? And then, to stop the injustice of sin and evil against Himself. No? And to stop the injustice of unrighteousness and to bring righteousness to the universe. Nagsusumbong sila dahil marami silang dinanas na paghihirap at marami silang narinig against God. Amen? And then sabi po sa Psalm 74 verse 10, how long will the enemy mock you, O God? Will the foe revile your name forever? Hanggang kailan sila hahamakin ang pangalan mo? Forever na ba ito? No? Now, Revelation 6:11, sabi po, that each of them was given a white robe. Ito na, no? Binigyan sila ng white robe, and they were told to wait a little longer, no? Gusto ng Diyos kasi, marami pa ang kikilala. No? Eh, huwag muna yan. Siguro ang ano ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon sa mga tao na kikilala pa dito sa panahon na tribulation. Sabi niya, until the number of their fellow servants and brothers who were to be killed as they had been completed. The slain martyrs are given white robes. White robe stands for purity and righteousness. Hindi lang sila under the altar, kundi dinamitan sila ng Diyos ng white robe. Parang tayo rin doon sa langit. No? Dinamitan tayo ng Diyos ng, ano yan? Ano tawag yan? White dress, yung baga, robe, white robe, doon sa langit. No? Kanya yung pagbaba ng Panginoon, kasama tayo, hindi po ganito yung mga uniform natin. White robe po. That means purity and righteousness. And then the right robes of the righteousness of God, yung righteousness ng ating Panginoon, Jesus. The slain martyrs are assured of justice. Ito na, no? Sabi niya, wait, sabi ng Panginoon, they are resting in the peace of Christ, free from all struggle. Parang nung tayo, o yung mga nauna sa atin, no? Na namatay na, sa panahon natin ngayon, yun namatay na, they are now in heaven, resting, sleeping. No? They are now in heaven, and then they are resting from all their exhausting labor upon earth. Ito na yung sinasabi natin, yung mga saints, nung panahon ng, o sa panahon ng tribulation. Amen? Kumpira rin sa panahon natin ngayon, yung mga namatay natin na mga kapatid na Kristiyano rin, ganyan din ang nararanasan nila. Sa heaven, sila'y natutulog at naghihintay na pagbabalik ng ating Panginoon. They are resting from all the trials and temptations of life, free from all tears and sorrow and crying and pain, and then they are resting in the perfection of a new life. Amen? Now, tingnan po natin yung 12 to 15. 12 to 17. Ito naman sa 12-17, ito na yung 6th seal. Kanina yung 5th seal, no? Ito na nga yung 6th seal, no? 6, bang-anim na, no? Ito matindi. Pakibasa na, Sister Rochelle. Makikita mo ba? Revelation 6, verse 12. I watched as he opened the 6th seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red. Yes. Revelation 6:13. And the stars in the sky fell to earth as liquids dropped from the big tree when shaken by the strong wind. Revelation 6:14. The skies descended like a scroll, rolled up, and every mountain and islands was removed from its place. Revelation 16, verse 15. 6, verse 15. Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and the slave, and the ever-free man, hid in the caves and among the rocks of the mountains. Revelation 6, verse 16. They called the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the
wrath of the Lamb. Revelation 6:17. For the great day of the wrath has come. Who can stand? Amen, no? So ito na yung sixth seal. Kanina, 4 horses, di ba? Tapos yung the slain martyrs. Ito naman yung sixth seal, no? Now, sixth seal, earthquake. Pero mo, sixth seal, earthquake to. Ito yung earthquake na hindi lang talagang earthquake ng intensity 2, intensity 3, ito yung matinding mga intensity na ito. No? Now, dito, simple lang yan nangyayari dito. Nakikita natin yung nangyari sa Japan, and even sa Pilipinas. No? But sixth seal talks about sa 12 to 14, makikita po natin, I watched as he opened the sixth seal. And there was a great, sabi niya great, everybody say great. Great earthquake. No? Great, hindi lang siya normal o ordinary earthquake. Great earthquake. Bakit? Kasi the universe is shattered, both heaven and earth. Feel the judgment of natural catastrophes. Bino mo catastrophe na ito. No? At dito, sabi niya, but not yet the end of the world. Bino mo may catastrophe na, pero hindi pa yun yung pagbunaw ng mundo. But it's not yet the end of the world, but the beginning, but the beginning of God's wrath against the violence, hatred, and rebellion of a corrupt and evil world. Tandaan nyo, wala na po tayo rito. Yung mga naiwan rito, yung mga matitigas ang ulo na hindi kumilala sa ating Panginoon. Amen? Kanya nga, sabi niya, no? Eto, heaven and earth, no? Magkakaroon ng earthquake, but it's not yet the end of the world. Eh dito nga, isang earthquake na parang tatapos na yung mundo. Amen? Parang magugulo na yung mundo. Pero dito, no? It's not yet the end. It's still, yung baga, ito pa lang yung umpisa. Patikim. Amen? Now, the effects of God's wrath upon the universe. Ito, upon the universe, ha? Kasi base dun sa verses, no? Dito, there will be a great earthquake. Not ordinary, but great earthquake. Sino na nakaranas ng earthquake? O tayo lahat nakaranas ng earthquake, di po ba? Yung naranasan natin na earthquake, mas matindi pa ang mararanasan nila sa earthquake na naranasan natin. Sabi niya, the sun and moon will be eclipsed and blackened and stars of meteorites will shower the earth. Biro mo yun? No? Nalaglag na yung 1/4 na population, yung 3/4, ito na ngayon, no? Yung 3/4 na ito na naiwan, makakaranas ng ganitong klaseng earthquake na kung saan halos magugunaw na yung mundo, wala na yung siguro madilim na rito. Picturein nyo, picturein niya kung paano yung senaryo. Di po ba pag may sakuna, pag may mga lindol na nangyari, katulad ng pagputok ng bulkan, naalala nyo? Biglang dumilim. No? Sino rito nakakita ng Mount Pinatubo? Pinatubo, di ba? At na dami nga bato na nagpuntahan sa bubong ng bahay. Dahil, sa amin kasi may bato-bato pa dahil malapit kami eh. No? So, ganun katindi. At pag may volcanic eruption, amen, may earthquake. Ang earthquake hindi lang sa paggalaw ng mga tectonic plates, kundi even sa pagputok ng mga bulkan. Eh kung sunod-sunod nagputokan ng mga bulkan na ito, matindi yung earthquake na ito. Amen? And sabi niya, severe intensification of astronomical happenings. Universe pala, astronomical pa lang ito, ha? Astronomical happenings, no? Matindi. No? Yung mga meteors magbabagsakan. Imagine, no? Yung eclipse, hindi mo na alam kung asa na, kung araw na ngayon o gabi na. Imagine yun, no? Now, the heavens will disappear and the mountains and the hills will be moved out of their place. Imagine. Nakakita na ba tayo ng ganito? Hindi pa. Makikita nila ito. Amen? Tayo hindi na. Amen. Amen? Now, Isaiah 34 verse 4, all the stars of the heavens will be dissolved. Imagine. And the sky rolled up like a scroll. All the starry hosts will fall like withered leaves from the vine, like shriveled figs from the fig tree. Parang mga naglalaglagan na ng mga dahon yung stars o yung mga meteors, no? Eh kung nasa lumo yun, matindi. Hindi mo nasa lumo yung meteors, no? Not unless may pre. Pre-hell na yun. Amen? Revelation 6 verse 15, kanina sa universe. Ito naman, sinasabi, then the kings of the earth, patungkol ito sa tao.
the princes, the generals, and the rich and the mighty, and every slave and every free man hid in